Isang magandang araw po sa ating lahat mga kapatid. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po muli si Sis Malu upang tayo ay magnilay ng banal na salita ng Diyos. Nawa mga kapatid ay samahan niyo po ako ng ilang sandali na pagdinilay-nilayan natin ang banal na ebanghelyo sa araw na ito, at sa bawat gawain ay hihilingin natin sa ating Panginoong Diyos na tayo ay gabayan. Let's pray po mga kapatid. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Panginoon namin Diyos, papuri at pasasalamat po sa iyo. Dinadakila at niluluwalhati ka namin, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoong Diyos, sa lahat ng mga biyaya na pinagkakaloob mo po sa amin, higit lalo na po ang biyaya ng buhay. Panginoon, salamat po sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat po sa mga pagmamahal na bagamat kami ay makasalanan at patuloy na nagkakasala sa iyo, Panginoong Diyos, nandyan ka pa rin po para sa amin. Panginoon, naway samahan po kami at gabayan mo kami ng iyong banal na Espiritu at upang maunawaan po namin at ito ay tumimo sa aming isip ang iyong mensahe, sa aming isip, sa aming puso, higit lalo na po sa aming mga gawa. Panginoon, ikaw nga po ang manguna sa amin. Ikaw nga po dakilang Diyos ang aming liwanag upang ang iyong salita ay lubos namin na ipamuhay ka, Panginoong Diyos. Panginoon, ito po ang aking samot dalangin sa iyong makapangyarihang anak na si Jesus, kasama ng Diyos Espiritu Santo na nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Pagbasa sa Mabuting Balita ayon kay San Lucas, Kabanata 11, talata 41 hanggang sa sumusunod. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang malapit na siya sa Jerusalem at kita na ang lungsod, iniyakan ito ni Jesus. Kung nalalaman mo lamang sana sa araw na ito ang daan sa kapayapaan, ngunit ngayon hindi mo ito nakikita. Sasapit sa iyo ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang iyong mga kaaway. Kukubkubin ka at isisikilin sa lahat ng dako. Iguguho kanila sa iyong mga anak. At walang iiwang magkapatong na bato sa iyo, sapagkat hindi mo nalalaman ang panahon ni ang pagdalaw ng iyong Diyos. Ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos. Amen. Ayan, alam niyo po, isa sa mga parang nakakabagbag damdamin itong verse po na ito para sa akin. Ano po? Makikita pa lang po natin sa unang linya ng the first line ng ating ebanghelyo na mababasa po natin sa verse 41. Sabi po dito, nang malapit niya sa Jerusalem at kita na ang lungsod, iniyakan ni Jesus. Iniyakan ni Jesus. Alam niyo po, sa bagay wala naman po tayong hindi natin nakikita na umiiyak ang Diyos. Ito po ay base sa damdamin na pangtao na yung sumulat nito ayon kay San Lucas. Pero ang nakatawag pansin po sa akin dito ay yung lubos na kalungkutan na nagdala ng pagluha sa ating Panginoong Hesukristo nang mapasok niya ang Jerusalem. Ito ang lupang pangako. Ayan. Bakit ganoon na lang ang pagluha ng ating Panginoong Hesukristo nang mapasok niya ang Jerusalem? Ayan. Sabi dito, hindi mo nalaman ang panahon ni ang pagdalaw ng iyong Diyos. Ayan. Ito po ay inilalarawan ni Jesus ang trahedya ng pagkawasak ng lungsod ng Jerusalem
na mangyayari sa takdang panahon. Ito po yung hinulaan ng ating Panginoong Hesukristo. Ibinigay na ng Diyos sa mahal niyang kanyang bayang Israel ang lahat ng paraan, sabi nga, ng pagkakataon upang maligtas, subalit binaliwala nila ang mga ito. Dahil sa kanilang kayabangan, ibinigay na sa kanila ng Ama ang kanyang anak, subalit tinanggihan pa siya. Ang pagdiyak ni Jesus ay ang pagpapahayag, ang kalungkutang nararamdaman ng Diyos sa pagkapapahamak ng tao sa kanilang sarili sa pamamagitan ng kasalanan. Hindi kaloob ng Diyos ang mapahamak ang tao, ngunit dahil sa kayabangan natin, tayo ay gumagawa ng daan patungo sa ating mga kapahamakan. Amen, mga kapatid. Alam niyo po, kung ilalagay po natin ito sa ating buhay ngayon, sa ating panahon ngayon, nalalaman ba natin na kung papaano nalulungkot ang ating Panginoong Diyos kapag tayo ay nagkakasala, kapag tayo ay sumusuway sa lahat ng kanyang utos, sa lahat ng pagsuway natin sa kalooban ng Diyos. Yung mga ginagawa natin na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos, ang Panginoong Diyos ay lubos na nalulungkot sa mga ganong senaryo sa ating buhay. Sabi nga, hindi gusto ng Diyos na tayo ay mapahamak. Ngunit ang tao ang pumipili kung papaano niya ipinapahamak ang kanyang sarili. Amen? Kaya nga po, yung will na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos, gamitin natin ito ng tama. Ito ay kaloob niya, gagamitin lamang natin ito sa pamamagitan ng pagpili natin sa lahat ng mabuti, sa lahat ng nais ng Diyos sa ating buhay, upang huwag tayong mapahamak at upang huwag na makita natin o maramdaman natin na malungkot ang ating Panginoong Diyos kapag tayo ay gumagawa ng masama. Amen po, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, ang panawagan po ng ating Panginoong Hesukristo sa araw na ito, sa pagninilay natin, ay pagkalooban nawa tayo ng ating Panginoong Diyos na tayo ay maging matibay sa lahat ng pagsupok upang huwag tayong sabi nga, mawalay sa Kanya, upang ang ating Panginoong Diyos ay huwag malungkot, huwag lumuha, at huwag umiyak sa pamamagitan ng pagsuway natin sa Kanyang mga utos. Panawagan, mga kapatid, na higit lalo ang ating simbahan, na tayo ay maging matuwid, maging, maging mamuhay sa kapayapaan, mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos, mamuhay tayo ng may kadakilaan, at tayong lahat ay mamuhay ng may kabanalan, upang kahit papaano ay ang ating Panginoong Diyos ay malugod po sa atin, mga kapatid. Mga kapatid, ipamuhay natin ang Kristo sa ating buhay upang hindi tayo mawalay sa Kanya. Mga kapatid, iyan po ang panawagan sa atin ng ating Panginoong Diyos. Nawa po ang Ebanghelyo ngayon ay maging gabay natin sa lahat ng ating mga gagawin, sa mga panawagan ng ating Panginoong Diyos, sa Kanyang mga Ebanghelyo. Hindi po nagkukulang ang Diyos para ipaalala sa atin sa pamamagitan ng mga pagbasa o sa pamamagitan ng pakikinig sa ganitong mga Ebanghelyo o yung pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Marami pong paraan para mapakinggan natin o mabasa natin ang mensahe ng ating Panginoong Diyos sa araw na ito. Magbasa po tayo ng ating Biblia. Mga kapatid,
hindi po nagkukulang ang ating Panginoong Diyos. Bagkus, tayo ang nagkukulang sa Kanya, hindi nagkukulang sa pagpapaalala sa atin ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng ating Ebanghelyo. Tayo nga lamang ang nagkukulang sa pagbibigay ng atensyon sa pagbabasa ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Inaanyayahan po tayo ng ating simbahan na tayo po ay magbasa, mga kapatid, bilang isang gabay natin tungo dun sa buhay na walang hanggan. Amen po. Amen, mga kapatid. Nawa mga kapatid ay nakapagbigay po ako sa inyo ng kaunting pagninilay para pagnilay-nilayan po natin ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo sa araw na ito. Mga kapatid, magbasa po tayo ng ating Biblia at makikita po natin o matutunghayan po natin, mararamdaman natin ang presensya ng ating Panginoong Diyos, higit lalo ang kanyang mensahe. Amen. Maraming salamat mga kapatid at naway makapagbigay ito ng liwanag sa atin, sa bawat isa sa atin. At bukas pong muli mga kapatid, ito po si Sis Malu at tayo po ay magdadasal na at hihingi sa presensya ng ating Panginoong Diyos muli para sa pagtatapos ng kaniyang gawain. Amen po. Salamat po mga kapatid at patuloy po tayo na kumapit sa ating Panginoong Diyos. Patnubayan po tayo nawa ng ating Panginoong Hesukristo. Let's pray mga kapatid. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoon namin Diyos, papuri at pasasalamat po sa iyo. Dinadakila at niluluwalhati ka namin aming Panginoong Diyos. Salamat Panginoon sa mga oras na ito na kami ay nagnilay ng iyong banal na salita at sinamahan kami ng iyong banal na Espiritu upang kami ay gabayan at ipaunawa sa amin ang mensahe ng mabuting balita. Panginoon, sinasamo at dinadalamin ko po sa iyo, hindi po kami magsasawa na magmakaawa sa iyo, Panginoong Diyos, para sa mga kapatid po namin. Sa mga oras na ito ay nasa banig ng karamdaman at higit lalo na sa mga kapatid namin na nahihirapan sa kanilang mga sakit na nararamdaman. Higit lalo na po, Panginoon, yung aming kapatid na si Sis Margie Cuo, si Kokoy B at si Kokoy Cruz at si Neneng B at sa lahat ng mga nangangailangan ng kagamutan, Panginoon. Ikaw na po ang bahala sa kanila at padaluyin mo po sa bawat bahagi ng kanilang katawan ang lubos na kagalingan. Panginoon, sinasamo ko din po sa iyo yung mga kapatid po namin nagdarahop sa oras na ito, higit lalo na po yung mga nasalanta ng bagyo. Panginoon, pagpalain mo sila at tulungan mo silang makabangon muli sa kanilang buhay. Sinasamo at pinadalangin ko rin, Panginoon, yung mga kapatid po namin sa mga oras na ito ay nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Nawa, Panginoon, ay patnubayan po sila higit lalo sa kanilang pag-uwi, ganun din po sa mga nagbabiyahe sa mga oras na ito. Panginoon, patnubayan mo sila at gabayan, ingatan, naway makauwi silang payapa at ligtas. At sinasama't dinadalangin ko din, Panginoon, ang bawat tahanan na papaghariin mo po ang pagmamahalan, pagbibigayan at pag-uunawaan. Ikaw nga po, Panginoon, ang maghari sa amin. Ikaw nga po, Panginoon, ang manguna sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat po, aming Diyos. Ito po ang aking samot-dalangin sa iyong makapangyarihang anak na si Jesus, kasama ng Diyos Espiritu Santo, na nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po at pagpalain nawa tayo ng ating Panginoong Diyos at God bless us all. Ingatan po nawa tayong lahat. Amen.